Hinihintay pa rin ng publiko ang aksyong dapat na gawin ng GMA7 TV channel na siya namang pinanggalingan ng dalawang nanghalay kay Sandro Mulak na anak ng kilalang aktor na si Nino Mulak na hanggang ngayon ay tahimik pa rin ukol sa isyong ito. Hinihintay ng publiko ang pagsasalita ni Sandro Mulak tungkol sa kaso ng pang-aabuso na kanyang kinasasangkutan. Pero malabo pa ang posibilidad na basagin niya ang pananahimik dahil malinaw na nakasaad sa opisyal na pahayag ng GMA Network na inilabas nitong Huwebes ng hapon, ika-1 ng Agosto taong 2024, respecting Sandro's request for confidentiality, the investigation body will withhold all details of the formal investigation until its conclusion. Ngayong Huwebes ng gabi, ibinahagi ni Sandro sa Facebook page nito ang kopya ng official statement ng GMA Network na maituturing na home studio niya dahil contract siya ng Sparkle GMA Artist Center, ang talent management arm ng Kapuso Network. Sinimula na raw ng GMA ang kaukulang investigasyon hinggil sa insidente bago pa magsumite ng formal complaint ang panganay na anak ni Nino dahil sa seriousness of the alleged incident. Nirespeto rin ng GMA ang pakiusap ni Sandro na huwag isa-publiko ang mga detalye hinggil sa kanyang reklamo at sa isinasagawang investigasyon hanggat wala pang pinal na resulta. Narito ang kabuuan ng official statement ng GMA Network. GMA Network has just received a formal complaint from Sparkle artist Sandro Mulak against two GMA independent contractors, Jojo Nons and Richard Cruz. Recognizing the seriousness of the alleged incident, GMA Network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint. Respecting Sandro's request for confidentiality, the investigating body will withhold all details of the formal investigation until its conclusion. The network assures the public and all stakeholders of its commitment to conducting this investigation with the highest standards of fairness and impartiality. Unang pumutok ang balita tungkol sa isyu ng pang-aabuso kay Sandro noong Lunes ika-29 ng Hunyo taong 2024. Nagkaroon ng pagkakataon ng cabinet files na makausap si Sandro noong araw na iyon. Ramdam na ramdam sa boses niya ang trauma na nararanasan dahil sa nangyari sa kanya, hindi makatutulong sa hiling o paggaling ni Sandro ang sari-saring mga haka-haka at mga walang katotohanang balita na nakakadagdag lamang sa trauma at stress na nararamdaman niya, pero malaking bagay ang mga mensahe ng suporta at dasal na ipinapaabot kay Sandro ng mga kababayan nating nakikisimpatya sa kanya at umaasang makakamit niya ang inaasam na hustisya.